Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mukhang kahit yung mga kasamahan niya sa majority, sa mayorya, mayroong parang willing nang i-give up si Cayetano kahit na sino na lang. Actually, nabasa ko may statement nga, may maiksing statement si Senador Kiko Pangilinan. Nabasa mo ba 'yon? Nagde-decline siya, sabi niya sabi niya ayaw niyang maging Senate President. Ino-offer sa kanya. May tumawag yata sa kanya na ino-offer. Ibig sabihin, mukhang seryoso talagang may mga ibig sabihin yan, hindi na lang yan galing sa yung grupo ng minorya ngayon, yung grupo nila Lacson, nila Soto. Mukhang galing sa grupo rin nila ng majority mismo. Parang anybody na nga, wag lang si Cayetano kasi talagang na-damage yung reputasyon ng Senado. Kung ikaw, attorney, kung ikaw halimbawa ay isang senador at nakita mo yung nangyari nitong nakaraang mga araw, di ba? Nakita mo kung paano ang bilis gumuguho ng Senado. Tapos yung mga namumuno ay puro mga scoundrels. Imagine mo, mga pinuno si Jinggoy. Di ba? Pinuno si Alan Peter. Babalik sa Blue Ribbon si Marcoleta. Nakaka-expose pa lang ni Ping Lacson na may 500 million na allocables. Di ba? Tapos si Bato gagawing chairman ng Committee on Public Order. Kung ikaw ay senador na may kaunti lang na prinsipyo, ikaw ba ay gusto maging bahagi ng ganitong klaseng majority? Tsaka, matindi. Si Robin Hood Padilla, chairman ng Committee on Basic Education. Di ba? Ano bang mangyayari sa atin, Al? Yung mga diba? pinaghirapan ni Senador Bam Aquino. Ibibigay mo yung basic education. Paano niya kaya siyempre magpapatawag siya ng mga consultation, mga meeting sa mga DepEd, heads ng schools. Ano bang alam niya doon sa basic education? Pero galit na galit si Soto at saka si Ping Lacson kay Loren. Dahil kasama pa siya sa mga pulong nila. Yung pala, bumaliktad na siya. Di ba? Kaya siguro kahit babaliktad yan sa mayorya, sa bagong mayorya, baka hindi natanggapin yan. Pero Nalda, kahit yung Assumption College, yung student council ng Assumption, tinanggal yung kanyang picture sa kanilang mga alumni luminaries. Di ba? Ikinahiya siya nung kanyang eskwelahan. Hindi yun maliit na bagay, ha? Kaya nga ikaw, attorney, kung ikaw ay isang senador na miyembro ng mayorya ngayon at nakita mo yung mga nangyari na pambababoy sa iyong institusyon, kahit papano naman, kahit kaunti lang ang iyong paninindigan, integridad o prinsipyo, mahihiya ka naman ng sobra. Unless, sobra ka ng walang hiya. Katulad ng mga DDS senators. Diba? Tsaka kumbaga, ako nga, diniscuss ko yan sa bakit ang Pilipinas, yung mga framers ng konstitusyon natin, nag-decide sila na gawing bicameral. Kasi may option naman na gawing unicameral Ibig sabihin, isang chamber lang, isang house. Mas mabilis, Ang talagang paliwanag dyan, una, check and balance. Ibig sabihin, yung batas na lalabas talagang nabusisi kasi may dalawang chamber na nagbubusisi ng batas. Parang mapapaganda siya talaga. Pangalawa, Nal, yung Senate ay yung kasing house, district ang representation. So medyo parokyal. Medyo limited. Pero yung Senate, national ang kanilang perspective. Kaya tinitingnan mo yung mga batas from the perspective ng mga districts o ng local districts
at sa perspective ng national. So pagdating sa Senado, ang inaasahan, ang komposisyon ng Senado ay may mga leaders na may wisdom, may experience at may kaalaman. At ito rin halos, dito nang gagaling halos yung mga susunod na presidente at vice presidente. Ganon katindi yung imahe ng Senate. Kaya nga, kahit naman sa Roman, di ba? Sa Roman, system, Senate, pag sinabi mong Roman Senate, yan? Yan yung pinakamataas. Oo, diba? Saka mature, na wise na tao. Mature, na wise na tao. Pero baka okay na rin yung nangyari, attorney, dahil minsan yung mga tao, kailangan talagang yanigin mo eh. Diba? Para magising sa kanilang indifference, sa kanilang apathy. Minsan, kinakailangan mo yan para magising yung mga tao sa kanilang ilusyon. Tingin ko sa mga lumalabas na survey, ang laki ng pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanilang mga leader, lalo na sa kanilang mga senador. Mula doon sa mga chinadors, mula doon sa mga plunderers na mga senador, hanggang doon sa mga kasama sa crimes against humanity. Diba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang senado, diba? Na lantarang taksil sa kanilang bansa in support of a foreign invader. Ngayon lang tayo nagkakita ng mga ganyang karaming plunderers na parang hindi natatakot na magnakaw ng daang-daang milyon at daang-daang bilyon. Ngayon lang tayo nakakita ng at least 2 senador na may international warrant dahil sa crimes against humanity, krimen sa sangkatauhan. Sa aking almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng kawalanghiyaan, ng ganyang karaming kawatan. Mahiya naman tayo sa ating mga sarili. Diba? Kung hindi tayo mahihiya sa ating mga sarili, mahiya naman tayo sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa susunod na henerasyon. Diba? Doon man lang mahiya tayo. No? Doon man lang. Grabe na itong nangyayaring ito. Hindi lang yung institusyon ng Senado ang nakataya rito. Yung ating self-respect ang nakataya rito. Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Naghahabulan na ang tono ay Mission Impossible. Naghahabulan sa stairway. Diba? At nadapa pa. Yung pala, ang humahabol sa kanya, mga staff din niya. Sinerve lang siya ng warrant ng 2 babaeng NBI. Ayun, nagkakaripas na ng takbo. Diba? No? Ang tapang-tapang pa naman. No? Come and get me. Yun ang sabi niya. Binigyan siya ng warrant ng 2 babaeng NBI agents. Tinulak pa niya. At nagkakanda dapa sa pagtakbo. Yung pala, yung mga humahabol sa kanya, yung mga nasa likod niya, mga staff lang pala niya. Hindi naman pala mga NBI yun. Diba? Grabe. At saka bago nagsimula yung putukan, attorney, sineset na nila yung predicate na sila ay lulusubin. Na sila ay, kaya tatawag sila ng rally ng mga supporters nila sa labas ng Senado. Diba? Parang nakadesenyo na eh. Nakadesenyo na yung ambush me. Diba? Nakadesenyo na, sabi pa nga ni Amy, magdedeklara ng martial law ang kanyang kapatid. Ipapapatay daw sila lahat. Diba? Grabe yung drama, diba? Nal, saka sabi ni Amy, nung nag-live si Amy noon, sabi ni Amy, pinapanood ko ngayon sabi niya, grabe, nandito na sila sa loob ng Senado. Ano na yun? Ay, lumalabas, hindi naman pala nakapasok sa Senado yung wala naman pumasok sa Senado. Binabarena yung Senado. Yung pala, ang ginagawa, nilalak yung pintuan para walang makalabas. Ang sinasabi nila, binabarena para makapasok. Diba? At most, meron kang 5 NBI agents na GSIS. Dahil humingi ng tulong yung general manager ng GSIS dahil nakarinig siya na pinapaputukan sila. Kaya humingi siya ng tulong. Diba? At inamin ni Mau Aplasco, yung head ng security ng Senate, siya yung unang nagpaputok ng warning shot. Hindi ka pwede magpaputok ng unang warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka naman law enforcer eh. Diba? Para ka lang private security guard. No? Na glorified.
At hindi ka pwede magpaputok ng warning shot sa isang enclosed area. Dahil baka i-put mo in harm's way yung ibang mga tao ron, yung mga media, yung mga empleyado. Tapos, ang dami mong pinaputok. Puro sa kisame. Puro sa mataas. Sino ba binabaril nila? Mga toko? Mga ipis? Yung ba yung binabaril nila? Kaya, talagang nagsususpetsa yung mga tao na ito ay clearly a setup. No? At hindi mo yan maaalis sa mga tao because of the indications nung nangyari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.